Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari or feelings mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga earth signs? Ay tatlo siya. The Temperance, the Star, the Emperor. Sa isip mo, dalawang cards na yung nagsasabi na sinasala mong maigi kung ano yung mga kailangan mo at gustong mangyari sa future. Kapag ka nag-iisip ka ng positibo, isipin mo din yung kapwa mo para balanse at saka magkatotoo kung ano yung mga nasa isip mo or plano. At saka pinapairal mo din yung self-control, pagiging responsable, at saka disconnected ka sa mga taong alam mong sa tao or mga taong magdadala lang ng negatibo sa buhay mo. At kahit gaano man ka gulo ang sitwasyon na kinakaharap, nakokontrol mo na ito. Ito naman yung advice ng mystical card. Ito yung card na nagsasabi na nai-enjoy mo na yung buhay mo kasi nagiging malaya yung kaisipan mo, nagkakaroon ka ng time para sa sarili, kaya mas happy at payapa yung pakiramdam mo kasi mas pinipili mo yung tahimik na sitwasyon. Itong next card, ibig sabihin marami ka ng atraso sa sarili mo kasi hindi mo nabigyang pansin. Kaya ngayon, mas nanaig yung self-care at saka yung sarili mong emosyon. At saka mas nagpo-focus ka sa present, sa mga pwede mong maresolbahan para maging mabuti yung future mo. Itong card naman na ito ay merong tagumpay na darating sa iyo. Dalawang cards ka na pwedeng patungkol sa feelings o kaya sa career mo. Yung pagkakaroon ng increase. Lalo na sa financial. At saka focus ka kasi sa positive. Kaya positive din yung darating sa buhay mo. At saka kapag positive kasi yung nasa isip mo, mas makikita mo ng klaro yung sitwasyon at saka mabibigyan mo ito ng tamang solution na hindi kailangan tumaas yung boses mo or uminit ang ulo mo. Lalo na't sobrang init pa naman ngayon. At saka guys, mag-ipon kayo ng tubig. At saka kung meron kayong appliances na mga nakasaksak, hindi naman ginagamit, tanggalin nyo. Mas nagpapa-increase kasi ng init. Ingat din kayo sa sunog. Gabi siya mangyayari or padilim na. Pwedeng nangyari na ito or mangyayari pa lang. Panaginip na ayaw mong magkatotoo. Na kahit sa isip mo ay hindi ito sumagi, lalo na't hindi mo naman ito iniisip. Diba guys, sinabi ko na yung sunog, kaya maging warning ito sa iyo. Hindi mo naman kailangan katakutan, pero maging alerto ka. At saka kahit dito sa mga cards na to, meron ng bagong journey kang tatahakin. Kahit may takot kang maramdaman sa mga challenges na kakaharapin mo, mapagtatagumpayan mo ito. At saka hindi ka na babalik sa dating ikaw.
Ang ilan sa inyo sa career gusto mo magpalit ng trabaho. Ang pinapakitang dahilan kasi magulo yung trabaho mo. Kung hindi maganda yung kita, hindi kayo magkakasundo ng mga kasamahan mo or sa mga nakakasalamuha mo. At saka kung kailan nakahanap ka na ng bagong magiging trabaho, tsaka naman na-realize ng mga kasamahan mo sa trabaho kung gaano ka ka-importante. May posibilidad na pigilan ka. Pag-uusapan nyo kung ano yung magiging plano para sa karir mo para hindi ka lang umalis. Pwedeng ma-promote ka o kaya ibang trabaho ang ibigay sa iyo. Ang ilang single, tingin mo pinaglalaruan ka lang ng potential person or pinapaasa, kaya hindi ka na nagbigay ng atensyon sa kanya. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nagkahiwalay kayo ng person mo kasi parang hindi mo na siya kilala at saka hindi mo na rin siya maintindihan. Lalo na't ang ilan, nagkaroon ng betrayal ang relasyon nyo. Kahit gustuhin mo man na maayos yung relasyon nyo, tingin mo malabo. Two of Pentacles, Eight of Swords, at Seven of Cups. Pinapakita sa mga cards na meron kang pagsasabayin na sitwasyon or plano kasi gusto mo nang makatakas sa mga problemang kinakaharap or sitwasyon. At dahil nga sa iniisip mo yung makakabuti para sa iyo at saka sa mga tao sa paligid mo, bibigyan ka ng universe ng pagkakataon na para makapili muli para maayos ang buhay mo. Takasan mo man yung sitwasyon mo or hindi, darating pa rin yung magandang pagkakataon sa iyo at huwag mo itong palagpasin kasi ito yung sagot sa problem mo. Sa financial, ang iisipin mo ay yung kung paano kumita ng kumita. Kaya ang ilan sa inyo doble pa yung career or business na gagawin mo. Pero ang advice ng cards, magkaroon ka ng panahon sa sarili mo katulad ng sinabi ng mga mystical cards, nakatatlo ka na. Kailangan mong pumili kung ano ba yung dapat i-priority at importante. Kasi pareho naman nakikita ka pero kailangan na focus ka sa mga gagawin mo. Sa mga single, matutunan mong balansehin ang buhay mo. Hindi puro career lang. Lalo na kung gusto mo magkaroon ng karelasyon kasi may darating. Pero kung hindi ka ready, sinabi na ng mystical cards na kailangan ng self-care bago tuluyang ma-in-love. Sa mga nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo ang i-priority mo. Kasi nagiging unhealthy na ito. Kung hindi mo maaasikaso yung relasyon mo ngayon, paano pa yung mga susunod? E di hindi rin. At saka sa relasyon, kung sino yung nakapansin na parang hindi na happy yung relasyon, gawan mo to ng paraan. Tsaka kailangan yung pag-usapan ng person mo kung paano maibabalik sa happy ang relasyon. Dalawa kayong magresolba ng person mo sa problem para hindi na ito lumala. Kasi kung ang ilan nakipag-iwalay na sa person, meron pa rin ibang relasyon na nag-i-stay pa rin. The Sun, the Justice in Reverse, Four of Pentacles. Sa mga cards na ito, kahit na hindi pabor yung ibang cards mo, magiging pabor pa rin sa iyo yung kapalaran. Medyo matatagalan nito pero ikaw pa rin yung magtatagumpay. Hindi mo kailangan magigante sa kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa iyo kasi panahon ang magkukwento nito sa iyo sa future. Aakalain mo sa ngayon na napaka-unfair ng buhay pero sa future, hindi yun yung mapapansin mo. Kasi mas magiging maganda na yung buhay mo dahil sa mga positibo mong plano at saka desisyon.
Sa kalusugan, marunong kang mangalaga sa sarili mo, kaya kahit magkasakit ka, mabilis ka din gumagaling. Ang ilan naman, gustong-gusto mong magkaroon ng pahinga, pinaplano mo ito pero hindi mo magawa-gawa. At ang advice ng cards ay i-priority mo yung kalusugan mo para ma-enjoy mo yung kita at pinaghirapan mo. Sa mga single, darating yung love na para sa iyo. Pero, kailangan mong makipaglaban para mapunta sa iyo yung taong mahal mo or gusto. Yung pagpapakita ng interes at behavior mo ang titingnan ng potential person, anuman ang gender mo. Kung paano mo pahalagahan ng sarili at kapwa. Ang ilan naman na nasa relationship, yung problema sa relasyon nyo ng person mo, magkakaroon lahat ng linaw sa iyo at pag-iisipan mo ulit mabuti kung saan patutungo ang relasyon nyo. At saka nakatatlong cards ka na sa mga decision, kayong dalawa ang mag-decide. Hindi kasi pwedeng ikaw lang yung magdesisyon para hindi ka maakusahan na ikaw yung nagkokontrol ng relasyon nyo. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon, hindi nyo kasi napag-uusapan ng person mo ng direkta kung ano yung problem sa relasyon. Kasi inuungkat yung noon at tapos na. Ito na yung final cards mo. Kuha pa tayo ng 2 pang cards. Yun nga talaga yung ibinigay, 2. Ang final card mo ay 7 of Pentacles. Ito yung palatandaan na i-harvest mo na lahat ng effort mo at saka sakripisyo na merong magandang resulta. Kung meron ka mang katanungan, lahat ng sagot ay nasa harap mo na. Kailangan mo lang isipin kung ano yung dapat mas bigyan mo or pagtuunan ng pansin. Kung ang feeling mo, hindi ka dapat umaksyon sa isang sitwasyon, sundin mo ito. At mag-focus na ma-improve ang sarili. Itong power of prayer, ito yung kailangan mo para magkaroon lalo ng clarity sa iyo. Yung mga gagawing mo hakbang sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kailangan mo ding magmasid, mag-research at opinyon ng iba, kailangan mo yon para mas makakapag-isip ka ng magandang idea sa mga decision na gagawin mo. Itong card na ito ay pangatlong card na para sa i-focus mo yung mga priorities mo. At kahit ang maiksing oras ay napaka-importante na mabigyan mo ng panahon ang priorities mo. Ito yung kailangan mamayani sa connection or relationship, yung cooperation. Pang-apat na card na ito na imbis na ikaw lang yung mag-isip, isipin mo din kung ano yung opinion ng iba. Ito naman yung charms. Alamin pa natin yung ibang detalye. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Angel number 61 ay nagsasakripisyo ka na para yung problem or sitwasyon ay hindi lumala at hindi makaapekto sa iba. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.